My first impression dito sa SM City LU located sa San Fernando City, La Union. Meron siyang 3 levels na L-shaped mall na napakalawak at pwede mong dalhin ang buong pamilya mo at buong barkada. Kaya tara na at i-explore natin kung ano ang meron dito sa bagong mall sa LU. It's around 7:50 a.m. in the morning at maaga akong umalis dito sa bahay sa Benguet Province. So naka-jacket ako kasi ang lamig dito. And ngayon sumakay ako ng jeep from dito sa amin hanggang sa Governor Park Road. So magic no, nandito na ako sa Governor Park with my friend at ready na kaming pumunta sa La Union. Bale, ang binayaran namin is 130 pesos per head from Baguio City hanggang sa San Fernando City, La Union. So makikita niyo yung mga tanawin dito, no? Clear ang sky and hindi umuulan kaya ang swerte namin. Tapos, binaba kami ng bus driver dito sa bandang Manna Mall kasi medyo katabi lang niya yung SM City, La Union. Mula dito sa Manna Mall, sumakay kami ng tricycle. Tapos, yung fare rate ng tricycle per head is 20 pesos. So, ayan no, as a commoner, ito yung the cheapest way para makapunta sa SMLU. Pag meron kang kotse and blessed ka sa buhay, dito nga pala yung entrance papunta sa SM City LU. Akala ko nga dito kami mag-e-entra pero hindi. Kasi as a commoner and naka-tricycle kami, dito pala iikot. Kasi may maliit na terminal pala dito kung saan ka ibababa kapag naka-tricycle ka. So, papasok na tayo dito and ayan na nga guys. Bababa na tayo and dito natin makikita yung kabuuan ng SM City La Union. As a commoner from Baguio City, my impression dito is hindi pa siya matao and maaliwalas kasi bago pa lang itong mall, bagong bukas. So ngayon, papasok na tayo and napansin ko mayroon siyang parang traffic light or stoplight o di ba social. So eto na nga, eto yung very first time kong papasok sa bagong mall ng LU. Another impression is hindi siya matao nung pagpasok namin sa malaking mall na to. And sa bandang yan, marami nagpapapicture and pwede ka mag-selfie. Tapos, since alas 12, naghanap kami agad ng pagkain, ng kainan kasi medyo nagugutom na kami. First stop namin is itong Manam Restaurant. So, ito yung mga pampalamig namin. Tapos, nag-order kami ng crispy pata kahit alam kong napakataas ng cholesterol ko. Pero kebs. Ito naman yung Paco salad, pang balance. And then, sinigang with sanja or watermelon, I should say. Tapos garlic rice. And then, kumuha din kami ng kare-kare. O di ba, ang tataas ng mga kolesterol. And then, ang isa pang kinuha namin is, ano pa ba? Yan, garlic rice. So, after kami kumain, naglakad-lakad muna kami ng konti para at least mahimasmasan yung tiyan namin at matunawan kami. Lumabas kami dito sa may diversion road exit and dito nga pala yung sa may exit ng parking space and meron din mga nakaparking na sasakyan dito. So, malawak siya, no? And then may mga decorations din na nakita ko. So, di ba, ang ganda and ang fresh. So, medyo foggy ang camera ko pero kebs, o di ba? So, yan nga pala yung department store nila. Meron din nga pala silang pa-fountain kineme dito sa may bandang entrance ng Diversion Road. Tapos, medyo mainit siya kasi alas 12 ng, ng araw. Kaya kailangan ko nang pumasok sa loob. From entrance dito sa may Diversion Road exit, nandito pa nga pala nakalocate yung SM City Supermarket. So, may Uniqlo din dito and ang daming mga establishments dito no, na nakabukas din. So, ayan guys, may Watsons din. Tapos, halo-halo no. And nandito kami sa may parang ground floor area. Sa may baba, may parang basement and sa taas, parang third floor din nila. As expected, hindi masyadong marami ang mga pumipila sa cashier section ng SM City Supermarket, no? Kasi bago pa lang itong mall at konti pa lang ang nakakaalam. Na-curious ako at pinuntahan ko itong point na to para makita yung lower, middle, tsaka yung third floor.
Tapos na-curious kami at pinunta namin yung parang third floor or second floor or whatsoever floor para tignan namin kung ano yung meron naming makita dito. Bali, ang napansin namin dito ay mixture ng digital zone or tech zone tapos food hall. So, yun yung mga meron dito sa may pinaka-upper floor. Malawak din yung CR nila and talagang pinapreserve yung sense of privacy. O, di ba? After naming mag-CR at magpa-comfort, trinay lang namin na silipin itong food hall kung ano nga ba ang meron dito. So, eto nga pala, syempre, yung kanilang food court kung saan pwedeng kumain, tumambay, or maghintay sa mga ka-eyeball nyo. O, di ba? And ngayon naman, naisipan namin na bumaba para i-explore yung parang basement nila. From third floor or second floor all the way sa basement. O, di ba, kung saan-saan kami pumupunta. Anyway, kailangan mo talagang magsuot ng rubber shoes kasi para sa akin, malawak na itong SM City La Union. Tapos dito sa may basement, ayan na yung SM City Appliance. Tapos since ito na yung pinakadulo, merong paliko. So parang L-shape talaga yung eksena dito, no? Tapos, kapag dudungaw ka from sa mga escalator dito sa basement, ganyan yung eksena niya. And before kami umakyat, nakita namin itong Ace Hardware. So, magkakatabi yung mga SM appliances tsaka Ace Hardware, no? So, may kinuha lang kami dito and after nyan, mag-explore ulit kami. After Ace Hardware, pumunta kami dito sa may Uniqlo kasi kailangan naming samahan itong friend namin na papaalis na bumili ng kanyang mga winter undergarments. O, di ba? So, malawak din yung Uniqlo store nila dito, no? And then after nyan, pumunta din kami dito sa SM Department Store and kukuha ng parang jacket ng kanyang maleta. So, nag-explore din kami dito at marami kang makikita ng kung ano-ano dito. So, bakit nga ba kami nandito sa SM City La Union? Kasi ito yung pinaka midpoint kung saan minute namin itong friend kong taga Candon kasi aalis na siya papunta sa US. Kaya syempre this is our last chance para makita siya and to say goodbye. O, di ba? And ngayon naman, magpapahinga muna kami ng saglit dito sa Starbucks. O, di ba? Feeling social. Hindi naman sa pagiging sosyal, pero dito lang yung isa sa mga alam namin na pwede mag-charge ng phone. Since medyo palobat na ako and kailangan ko talaga mag-charge kasi magva-vlog pa ako. So anyway, ito nga pala yung kinuha ko, yung Java Choco kasi hindi ko talaga bet ang coffee in fairness. So sinuman ko lang sila na mag-coffee. So ito nga pala yung mga in-order namin. Para matunawan yung kinain namin sa Starbucks, after namin mag-charge ng phone at mag-rest, binalikan namin itong Cyber Zone. And maraming shops ang nandito, no? So, pwede kayong pumunta sa Cyber Zone na to. Tapos, yung mga staff or empleyado, hindi pa sila sanay na humabol sa mga kliyente. Ayan. So, masarap mag-round-round muna dito, no? Marami kayong makikita na sale na items, electronic gadgets, such as laptop, tsaka mga phone. So, ayan no, yung mga ibang brands na makikita mo dito na wala na sa Baguio pero nakita ko dito such as yung DJI. So, naglibot-libot ako ng konti. Baka meron pa ako mga ibang shops na hindi nakikita. So, ito nga, may PCF Express, Octagon, mga ganyan. So, malawak siya and hindi masyadong matao kasi mukhang kokonti lang yung nakakaalam dito, no? Kaya maganda siyang i-explore habang wala pang nangungulit sa'yo. Pero kung meron man mangungulit sa inyo, mild lang yung level of kakulitan nila. Hindi katulad sa ibang mall na aggressive. So, okay naman, nag-enjoy kami. At eto na nga, palabas na kami ng mall. Tapos akala ko, bakit parang makulimlim at mukhang uulan? Yun pala, alas 5 na pala ng hapon at magdidilim na kaya ganito yung itsura. So, ito yung last glimpse ko sa SM City La Union bago ako uuwi. Ayan. So, nagkaroon ako ng okay naman na experience dito. Nag-tricycle nga pala kami from SM hanggang dito sa paradahan ng Partas. Kasi magbabas na kami pauwi, pabalik sa Baguio. And para magpaalam na rin sa friend namin na babalik din sa Candon, Ilocos Sur. So, dito sa paradahan ng Partas, hinablot kami bigla ng staff papunta dun sa van. So, syempre pumayag kami kasi paalis na yung van.
Dito naman sa van, 200 yung binayaran namin per head from San Fernando to Baguio City. So, okay naman. Wala namang very dangerous or suspicious activities. And para sa akin, kapag big girl ka, medyo hindi ka magiging comfortable kasi medyo siksikan talaga sa loob. Ako nga na hindi big girl, medyo masikip talaga. Pero anyway, deadma, basta makatating lang sa Baguio. And ganito nga pala yung nadaanan namin. Walang masyadong katao-tao, no? Bakit kaya? And nakarating na kami agad dito sa may Nagilian, sa sentro ng Nagilian, o di ba? So, ang dilim-dilim na alas 6 pa lang. Na-observe ko din dito habang binabaybay namin ang Nagilian Road papunta sa Baguio ay yung signal. Hindi katulad dati na pawala-wala yung signal, no? Mukhang nadagdagan ng mga cell site kaya hindi masyadong nawalan ako ng signal. Both dito o kaya smart. Hindi ko lang alam sa Globe Signal. So ayan na nga, malapit na kami sa Baguio City. So ayun na nga, naka-taxi na ako agad from Nagilian kasi doon ako bumaba sa may intersection ng Bukawkan. So nandito na ako ngayon sa La Trinidad at 8 p.m. And ay salamat, nakauwi na rin. Bale 8:30 na ako nakarating dito sa bahay and ngayon after night care routine, it's about time for me to sleep. Kaya good night guys and wet dreams.